pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Diba? Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhang. Gesture, utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay, at papayag ba kayo na ang isang presidente ang Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 12, araw ng Wednesday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Kung naman yung araw dyan sa inyo, kayo na po bahalang mag-adjust, ha? Una-una, maraming salamat sa lahat ng mga tumututok, nagkikinig at tumatambay dito sa programa natin, sa channel natin, sa Joe Malone TV. Yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan, mga kayon. Kung mahusay ang pagkalat at pagsisinop ng ebidensya. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Hong Kong, Japan, Singapore, paki-comment dyan as in na. Kung ano yung area nyo dyan as in today, ha? Kung nasa Cubeta ka man, nasa Mars ka man, paki-comment dyan. Pati na rin yung mga viewers natin sa Pilipinas. If you're watching from Cebu, Davao, Illinois, Chicago, Taguig, Tarlac, Marinduque, Mindoro, Occidental, Negros, Bulacan, Cavite, Maynila, comment mo dyan. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot ang video natin na binabato ng YouTube. Ito na mga kayon. Ito asaran lang. Since na pinangunahan naman nila, wag sanang pag-asaran lang. Wag padalahan ng mga subpina, ha? Baka mamaya, pag napikon, talo. Tapos, invite sa Tricom. Diba? Walang invitan sa Tricom, ha? Kayo naman, nangaasar kayo dyan, pag-usapan natin, ipasok natin si Boljak, Maharlika, tapos ipasok natin yung, ano ba tawag doon? Kasi kahapon, February 12, official ng start ng campaign period sa senatorial at saka yung mga party list. So, sila yung mauuna. So, kahapon, nagkaroon na ng mga, alam mo yun, ano ba tawag doon? Mga program, yung mga kampanyahan nila. So, nauna na itong administrasyon o yung mga 12 senator naman na pambato nila, pinangunahan na kaagad nila kahapon. Agad, ganun kaatat. Ganun kaatat, na matindi talaga. Tapos, syempre, yung sa PDP laban, yung 10 senators naman natin, wala pa. Only Dante Marcoleta yung nakahiwalay. Pero hindi, nandun si Jimmy Bondoc din, nandun. So ipasok natin to, tapos bigyan natin ng kuro-kuro reaction. Higit sa lahat, bosesan natin, no? Di ba? Bosesan natin kasi talaga medyo mabigat yung mga binitawan na pang-aasar nito ni Junior. Junior, ha? Marunong ka palang gumanyan, hindi mo naman sinabi. Pinag-usapan kasi sila ng mga banateros. So, panoorin natin tong si... Yan ang hamon ni Inday Sara sa inyo. Magpulburon test, neuro test, lahat ng klaseng test, pati pregnancy test, isama nyo na. Sama nyo si Lisa Tanas, positive yan. Alam, sukang-suka na kayo Samantalang kayo mga palangga, kung bago kayo pumasok sa inyong pagkapulis, nagpupulburon test kayo. Pero ang presidente nyo, lahat ng manifestations na makikita nyo ay namumutawi sa kanyang pagmumuka, pananalita, gesture, utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay, at papayag ba kayo na ang isang presidente, andyan si Agent Morales, noong siya ay nasa PIDEA, may i-raid sila sana dahil ang impormante ay ang yumaong kaibigan ni Bangag. Binanggit na yan ni Agent Morales sa kanyang vlog. Yun ang nagsumbong na noong March of 2012 ay i-raid sana nila sa kondo ni Maria. Then ano nangyari?
nagkaroon ng PIDEA leaks hearing. Kinontempt nila si Agent Morales. Ayaw magpapulburon test ng inyong presidente. Pangulo nyo yan. Ninanakaw ang pera ninyo. Never ever makiklear ni Bangag ang kanyang pangalan sa pagdictus benedictus kasi patuloy siyang sumising at authenticated yung video ko. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, dinig na dinig nyo po na ayaw niyang magpa-test. Kitang-kita ninyo na si Bangag Jr. ay walang pakialam sa inyo. Kasi ayaw niyang linisin ang mabaho niyang pangalan kasi alam niya never ever niyang malilinis ito. Magtitiwala ba kayo sa isang bangag na ayan, head-on, congratulations dun sa nagtanong na yon. Naku, baka magurgur yun. I don't know kung sino yung nagtanong. Sinong reporter yun? Baka pagurgur nila Lisa Tanas yun. Ayan. Kasi ngayon, you know, pag-uusapan yan. Okay? International observers, nakatingin yan sa Pilipinas. So, alam naman nila kahit na even before, alam nila na nagpupulburo si Marcos Jr. Kasi seryoso yun eh, yung video. Hindi naman kung ayun, kung yun, sabi nila, AI daw. Yun pa nga lang yung pre-op tsaka authority to op na pinalabas ko, AI daw. By scam report na blanco at pagdating kay Bangag ay dinoktor. At ayon sa aking puting ahas, si Lisa Tanas, ay kakatext lang yan, at si Langka at si Bangag, sila lahat nagdestrongkar, nag-fill in the blanks. Yun. According to my source, sila na naman ang magkakateam. Sabi ko sa inyo, wala namang iba yan kundi si Lisa Tanas. Wala na pong ibang magsisira, magdestabilize sa gobyerno ninyo kundi si Bangag, si Lisa Tanas. At ikaw, Marcos Jr., malapit nang pumantay ang nguso mo. Tsaka singot mo, tsaka ilong mo, maggagano na yan. Natatandaan niyo yung sinabi niyang yung nagsusuntukan yung mga letra. May ganun no? May ganun Alam mo yan, alam niyo yan, pag kami nakakausap tayo mga addictus, benedictus, alam mo, pagka may sinasabi pero hindi mo maintindihan, yung para bang lumalabas yung mga letra pero kinakain niya ulit. Di ba? Nakakita na kayo nakakausap na kayo ng ganun. Pero totoo yun. Ibig sabihin talaga, positive yun. Sa tundo, ganyan pagka yung nagsasalita ng ganyan. Meron na akong niyan sa kabilang channel ko. Sa kabilang channel ko, nagpo-food trip ako. In-interview ko yung nagtitinda ng manok. Napansin din ng mga nagko-comment Nagsasalita siya pero walang naiintindihan. Ganon. Yung parang ganon. Naalala ko tuloy, poking. Totoo yun. Kaya yung sinasabi ni Boljak, ni Maharlika na nagtatato nagsusuntukan daw yung letra. Totoo yun. Talagang mahahalata mo ng ganon. So, may Ito si, maganda kasi yung source nito ni Maharlika. In fairness naman kay Maharlika, maganda ang mga source ni Maharlika. Talagang kahit pa paano, talagang nakaka-relate tayo sa mga sumbong niya no. Panoorin naman natin ito yung kahapon ata, Feb 11. Ito yung kung saan binanatan ni Ferdinand, ang ating presidente Marcos. Obviously, pang tira sa kabila pakinggan natin, sabay-sabay natin panoorin. Po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Diba? Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba, na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Diba? Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato.
kung ihahambing natin sa mga napulot nila. Ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record Yan, ng yan. ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. No, di ba? Di ba? Sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Kwento mo sa pagong. Tayo ngayon ay nasa sangandahan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik Tama ba si tayo Boljak na naraan na binubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata Di ba? na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. putya. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok Aba, matindi! sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Naiintindihan nyo? Di ba? Hindi, may naiintindihan naman ako. May naiintindihan naman ako. Pero pakiwari ba parang nagyayabang itong si Sir. Si Sir, nagyayabang. Kung ano yung sinasabi, may may tira pang parang bumili ng suka. Tapos ay nabigyan na ng certificate of candidacy. Di ba? Tapos meron pang walang bahid ng dugo nang galing sa tokhang. O, di ba? Sino ba yung sa tokhang? Di ba? Siyempre si Duterte lang naman. Well, obviously, may konting pasaring. Nangyayari naman yan. Nangyayari naman yan. Nagkakaroon naman talaga ng mga ganyan, lalo-lalo na sa mga program pagka nag-speech na yung kandidato o yung mga dating kandidato o yung mga aspirant o yung mga re-electionist, talagang merong banat yan na pailalim o parinig man, banat direct na patama man sa mga katunggali nila. Nangyayari naman talaga yan. Pero ang yaba lang ng dating pag sa kanya. No? Ang yaba lang ng dating pagka sa kanya. Pero kayo, mga kayon, ha? Kung halimbawang hihigop ako ng kape, hindi. Ano sa tingin nyo? Di ba? O yun, yung lineup na 6. 6 kasi sa kanila 6. Kompleto yan, 6 sa kanila. Andiyan din si Amy Marcos, nakaraan lang, natin di ba? Noong nakaraan lang, topic natin si Amy Marcos Sa PDP, kasi 10 lang ata yung, pero yung iba independent. Pero din yun, sa parang kakaalyado din ng mga Duterte. Panoorin natin, ito nga SMNI, kung paano nila banatan naman. Itong si Ferdinand Marcos Jr., ang ating presidente. Ayan, Kayabang-yabang itong presidente natin. Walang kayabang-yabang. Wala, boss. Medyo lang. Grabe naman kayo. Takin mo, mahina daw itong lineup ni PRRD, pero laman ng speech niya. Saan ka naman makakakita ng ganyang iba kasi, sabi ko nga sa inyo, ito talagang presidente natin, iba yung mga balitang nakakarating sa kanya. Akala niya ang cool niya Akala niya yung mga pinagsasasabi niya na yun, hindi yung sasabog sa pagmumukha niya Alam mo, BBM, kung nanonood ka, alam ko naman hindi. Pero sigurado ko na yung mga alipores mo, puros magagandang comment lang yung pinababasa sa'yo. Subukan mo.
pumunta ka sa comment section nung speech mo na yan. Tingnan mo kung gaano karami yung gigil na gigil sa mga pinagsasasabi ninyo. Channel nyo pa yan, ha? Nuknukan ka ng yabang. Samantalang nung nakaraang eleksyon, para kang pagong. Hindi ka man lang lumaban sa mga debate, tapos ngayon nagyayabang ka. Tapos merong panawagan ng taong bayan ngayon, pa-drug test ka. Hindi ka nga lumalaban doon sa doon sa hamon ng mga Pilipino. Tapos kung makapagyabang ka ngayon, kung makasita ka sa mga sa mga taga PDP, at alam niyo ba mga partners na tayo kalmado lang, ginagampanan lang natin ng maayos yung ating kumbaga itong rally, no? Kasi syempre ngayon ang simula ng kampanyahan. Habang tayo relax na relax, mga bossing, tayo pala ay binabanatan na sa kabila. kabilang grupo. Sino yan? Oo, at may mga mamaya ipi-play natin Ang presidente. yung eksaktong speech Salita. noong ating magaling na presidente, pinakamamahal. Kaya pinakamamahal dahil nagmahalan lahat nung siya ang naging presidente. Pero ito yung mga kanyang sinabi pauna lang bago natin i-play yung video. Ayan, hirap na hirap daw Ang kabila. humanap ng malalakas yes, na kandidato yung mga katunggali niya. Hindi, malakas naman, sa totoo lang, malakas naman talaga yung mga yung mga nasa poder ng administrasyon. Sobrang lakas nga di ba? Nakapagpasa ng may blanco Sino ba namang hindi malakas pag gaginawa yun, di ba? Alam mo, parang pinabili lang daw ng mga suka or ng suka yung mga kandidato ni PRD. Yun naman talaga kasi talagang na siya nire-recta niya na Wala naman iba, yun lang yun, syempre. Wala rin kayabang-yabang itong presidente. Wala. Walang kayabang-yabang. Konti lang, boss. Mahina daw itong lineup ni PRRD, pero laman ng speech niya. Saan ka naman makakakita ng ganyang iba kasi, sabi ko nga sa inyo, ito talagang presidente natin, iba yung mga balitang nakakarating sa kanya. Akala niya ang cool niya Akala niya yung mga pinagsasasabi niya na yun, hindi yung sasabog sa pagmumukha niya Alam mo, BBM, kung nanonood ka, alam ko naman hindi. Pero sigurado ko na yung mga alipores mo, puros magagandang comment lang yung pinababasa sa'yo. Pucha, natawa kasi ako doon sa pinabili ng suka, ang puking ina. Pumunta ka sa comment section nung speech mo na yan. Tingnan mo kung gaano karami yung gigil na gigil sa mga pinagsasasabi ninyo. Channel nyo pa yan, ha? Coach Oli, ano masasabi mo doon? Pinabili lang daw ng suka. At hirap na hirap daw humanap ng magagaling na mga kandidato. Pusang kala. Sino-sino ba mga kandidato ng PDP laban? Coach Oli? Jimmy Bondo. Jimmy Bondo. Oo. Dating umupo sa administrasyon ni Duterte. Apollo Kibuloy. Yusek yata yan si Jimmy Bondo. Walang kaso ng korupsyon yan. Lalayo pa ba tayo? Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Zero corruption. Mas marami pa nagawa si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay kaysa sa pamilya nyo. Sa pamilya, pag samasamahin lahat ng ginawa ng pamilya nyo, mas marami pang achievements at accomplishments. Pero ito si mga Pastor sinasabi Kibuloy. ni pa? Ni sinasabi ni bago ko mabanggit yung mga linyada na yan. Itong binabanggit ni BBM. Okay yan. Gusto mo yan, ha? Walang iyakan. Walang Sige, ginusto mo yan. Sinimulan mo. Game. Basta walang iyakan. Walang sumbungan kung saan-saan. Walang sumbungan kung sa HOR, etc. Walang patawagan na. Sa Tricom. Yan, sagutan. Ay, sige. Total din naman, magaling din naman pala kayong Let's get it on. makipagbardagulan. Bardagulan lang. Walang hearing sa Congress. Walang contempt, walang demandahan. Pwede rin naman bardagulan. Asaran lang. Doon tayo sa patas. Yes. Aso nyo yan sa HOR doon tayo sa patas na gusto nyo sa Supreme Court. bunong braso. Ikaw, Jay Guevara, pinabili lang daw ng suka yung mga kandidato. Sabi ko naman sa'yo, magtutulog ka sa'yo pag Wala ng tulog? Pag walang tulog, pag puro hangin na lang pumapasok sa kukote. Unang-una, ito na lang. Sino ba, mag-ano tayo kasi, sinimulan mo yan, so
re-rebatan namin yan. Yeah. So, pinabili ng suka, bilyar versus attorney Jimmy Bondok. Yan. So, malayo. 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 Pacquiao. Sino? Bato de la Rosa. Pacquiao. Versus, sino ba mga, hindi ko kasi kabisado mga, Erwin Tulfo. Oo. Malayo pa rin. Malayo. Kasi Oo. sa bagay, parehas Hindi, silang lamang lang si Erwin parehas dahil- sila mandurugas. Kasi si Erwin daw, nandugas ang kanyang pangalan. Ito rin, nandugas ng kanyang pinag-aralan. Oo. Si Castro ba, ano nila? Bata ba ito ni Marcos? Hindi. Iba si Castro eh. Team B niya yun, Team B. Yun yung parang Yun yung talaga. Bilig. Team A niya, yung bagong Pilipinas slate, at saka Team B niya, yung makakaliwa slate. So, Kanya. ito lang Team B yan. Dalawa ang ano niya eh. Kanya pala. Ngayon lang ako na ka-encounter at sa tanang buhay ko na kung wala naman palang sinabi yung lineup ng Duterte, ba't nagkukuda ka dyan? Tama. Bakit parang nasasaktan ka? Bakit parang big deal sa'yo? Mhm. Kung walang bilang yung lineup na yan, so dapat wala kang pakialam dyan eh. So bakit kailangan mo pang gamitin yan sa isang speech mo kung walang bilang yan? So ikaw mismo nagpatunay na yung lineup na yan, mabigat yan at talagang kinakatakutan nyo. Yun ang kabaliktaran sa mga sinabi mo. May dadagdag pa ako. Sige, go. Yeah. Ito sigurado ko hindi kaya lumaban sa PDP to. Pag ito ang nangyari, ay tapos sila. O sige, hamunan tayo. Okay? Yung kampo ni BBM at ang PDP, laban tayo. Drug test. Yan. Hair follicle test. Yabang-yabang mo. Sasabay pa kami, Banateros. Gusto nyo araw-araw, basta sagot ninyo yung... Hindi pala kasama na pala. Pastor Kibuloy. Sige, panalo drug na test kayo. tayo. Ako, Basta sasabihin ko sa inyo, yung PDP, hindi tatanggi sa drug test yan. Pag may addict sa PDP, patatalsik natin kay PRRD. Ngayon, kung may addict dyan sa slate mo, kaya mo patalsik BBM? Kaya mo pa hair follicle test yan? Drug test. Ako, kaya, siguro, pag sinabi ni drug test kayo lahat, drug test lahat yan. Ikaw, kaya mo sabihin? Diyan pa lang, tawag na kayo eh. Kahit yung vloggers mo, mag-drug test kami, pare-pareho eh. Hindi niya gagawin yun, Coach. Tama ka dyan. Boss Dada, hindi niya gagawin yun. Alam mo bakit? Halimbawa, Maraming positive eh. May dugtong ko lang, Boss Din, no? Si Bardin nag-utos. Magpa-drug test kayo lahat ng lineup. Sabi naman ni Marcos, magpa-drug test kayo lahat. Sumagot yung mga lineup. Ikaw muna. Bago kami. Hindi mo papadrug test. Di ba? Ganun dapat eh. May mangingiwi ron. Napakayabang. May mangingiwi. Hindi, ito talaga sobrang yabang. Hindi naman kayang panindigan. Nuknukan ka ng yabang. Samantalang nung nakaraang eleksyon, para kang pagong. Hindi ka man lang lumaban sa mga debate, tapos ngayon nagyayabang ka. Tapos merong panawagan ng taong bayan ngayon, pa-drug test ka. Hindi ka nga lumalaban doon sa doon sa hamon ng mga Pilipino. Tapos kung makapagyabang ka ngayon, kung makasita ka sa mga taga PDP, at meron pa siyang sinasabi dito kay Pastor Apollo Kibuloy na meron daw isang bulaang propeta na tumatakbo, na nakakulong, na may mga kaso. Diyos ko, patunayan niyo muna yung mga kaso. Yan, Balita ko secret na lang. Huwag na lang natin tayo masyado maingay. Pero yung mga kaso nga sa Amerika, natatapos na. Yung Amerika na mismo ang nagsabi na weaponized yung sistema nila para atakihin at targetin ang mga religious organizations na ginaya nyo dito. Sabi nga nila, nagpunta ka lang ka sa Amerika, pagbalik mo dito, ginaya mo na yung ginagawa ng administrasyon ni Biden sa lahat ng mga religious organizations sa Amerika. Hindi naman lahat, pero sa mga targeted na mga religious organizations sa Amerika eh. Tapos kung makapagsalita ka ngayon, para namang wala kang kaso, meron kang tax evasion na guilty ka. Yung pamilya nyo, ang laki ng ninakaw sa Pilipinas. Ang daming namatay nung panahon ng tatay mo, diktador ang tatay mo. Tapos kung makapagsalita ka ngayon, parang ang linis-linis mo. Bago ka siguro magsalita, tumingin ka muna sa salamin. Gaano karami ang ipinapatay ng mga magulang mo? Naku, dahil sinasabi niya dito sa kanyang speech, na wag na Walang daw tayo bahid ng doon sa dugo. madugo. Walang Tapos na bahid daw yung ng dugo. madugong ira sa tatay mo yun. Ang daming nawala, ang daming namatay, na hanggang ngayon hindi pa nakakakuha
ng Hustisya. hustisya. Tapos kung makapagsalita ka, parang ang linis-linis nyo. Alam mo, ganyan daw pag ano, ganyan daw kapag under the influence. Ay, Puging-pugi siya sa sarili niya. Ano bang Galing na vitamins galing siya sa sarili niya. O na parang ang linis-linis niya na wala siyang kasalanan. Again okay lang magsalita kayo ng ganyan. Pero siguraduhin nyo na kapag binalikan kayo ng masang Pilipino, hindi nyo gigipitin. Hindi kayo babawi ng mga gagamitin nyo yung inyong kapangyarihan para patahimikin yung mga sasagot sa inyo. Siguraduhin nyo na ready kayo na sumagot sa mga batikos na pabalik sa inyo, mga partners. O, di ba? Totoo yan. O, totoo yan. Di ba? Sinabi ni BBM sa speech niya, wala, yung mga kandidato daw niya, walang bahid ng dugo galing sa tokhang. O, di ba? Sinasabi naman nito ni Boss Dada, bakit yun naman yung panahon ng tatay mo? Mas madugo yung mga panahon na yun. O, di ba? Lalo-lalo na doon sa mga nanay-tatay natin na nakaabot ng administrasyon ni Marcos Sr. Kayo makakapagsabi niyan dahil kami namang mga 40s, 50s, hindi namin masyadong naabutan na yan. Kayo ang makakapagpatunay niyan. O, i-comment nyo dyan sa baba. Kung talagang totoo yan, di ba? Tama naman yung sinasabi ni Boss Dada, kung saka ni Coach Eli, pati ni Sir Jay Guevara. Kung talagang okay lang yan, bardagulan, nangyayari naman talaga yan sa bawat rally o sa bawat program ng mga campaign period na yan. Nangyayari naman yan, pero just make it sure lang na pagka binawian kayo ng mamamayan, hindi nyo babalikan. O pagka halimbawang kinontent kayo ng mga political vlogger, ng mga social media influencer, hindi nyo babalikan kasi naasar kayo, nasaktan yung mga ego nyo, tapos sa susunod, papatawag nyo, papadala nyo ng subpoena, papatawag nyo sa hearing, iimbitahan nyo sa TRICOM, tapos pagka namali ng sagot, kahit na tama naman yung sinagot, anong gagawin? Papakontempt, diba? Wag bardagulan, asaran lang, walang pikunan, diba? Baka mamaya kayo yung nagsimula, sinabi nyo na parang bumili lang ng suka, tapos nabigyan na ng certificate of candidacy, tapos yung mga bahid ng kandidato nyo, yung mga kandidato nyo, walang bahid ng dugo na galing sa tokhang. Walang pikunan, dapat walang pikunan, asaran lang, walang bardagulan lang, di ba? Baka mamaya may dumating na letter sa akin. Kaya iniimbitahan ako dyan sa lintik na na TRICOM na yan. Di ba mga kayon? Ano naman to sa atin, reaction video na yung napanood natin, alam nyo naman kung ano talagang tunay. Tayo, DDS tayo. I'm proud to say that. I am a DDS supporter. Sinusuportahan natin si Duterte, ang PDP laban, both straight, si Isko Moreno, si Along Malapitan, si Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Bondoc, Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang mga sinusuportahan natin. Walang walang bahid ng korupsyon yan. 'Di ba? Compare naman dun sa iba na talagang harap-harapan na tayong ginagago yung mga Pilipino. Harap-harapan ng nilulustay yung pera ng kaban, ng bayan, contribution, pera natin, kung saan-saan na napupunta. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan mag-isip din kayo, lalo-lalo na yung mga hindi pa aware. Yung mga nanonood sa akin, I'm pretty sure and I strongly believe na talagang mga DDS supporter to, sinusuportahan nila rin ako. Lahat ng mga vlogger, sinusuportahan din nila mga DDS vlogger. Pero yung mga hindi pa aware na mga iba naliligaw-ligaw pa, mas marami pa yun Kaya dapat talaga paki-like at share itong video natin at subscribe na rin kayo at click nyo na rin yung notification bell. Palawakin natin kung hanggang saan yung kayang abutin ng vlog na to. Palawakin natin yung boses na binabanggit natin ngayon nang sa ganun malaman nila kung gaano kalakas yung puwersa natin. Kasi nasasaktan na sila Di ba? Nasasaktan na sila to the point na ganyan na yung mga sinasabi nila. So pumapalag na rin sila in a verbal way. Di ba? Pero ang problema kasi nakaupo sila. So sila yung may power. Di ba? Ano sabi ni Mayor Magalong? Lahat ng mga gustong tumakbo, syempre mga gusto niya ng power, posisyon, pera. Sila nakaupo na. O yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang makuha, posisyon, power. Diba? Kaya kung ako sa inyo mga kayon, PDP, vote straight. Yung PDP laban na yan ang ipantapat natin dyan sa 12
ng administrasyon Marcos. Maraming salamat sa pakikinig at kung nakaabot ka dito sa dulo ng video natin, sana hindi ka nag-skip ng ads. Isang like and share naman dyan mga kayon. Masaya na tayo dyan. Pakitang suporta nyo na sa akin sa mga tulad namin na political vlogger na patuloy tayong bumoboses sa mga issue ng bayan na to na talaga naman dapat nating himahimayin, talakayin, pag-usapan at higit sa lahat, bosesan. Joe Malone TV.